paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, kahit sa kalaliman ng gabi, nagigising si Karina na sumisigaw sa takot dahil pinapangungot ng nangyaring pagsasamantala sa kanya ng hindi niya nakilalang lalaki. Hindi mawala ang sindak ng babae dahil sa banta ng nagsamantala sa kanya na siya'y babalikan nito. Isang gabi, nagising si Nick at ang kasambahay nilang si Beth nang may sumira sa lock ng pinto ng bahay na ayon kay Karina ay kagagawan ng lalaking nagsamantala sa kanya na labis niyang kinatatakutan. Narito ang ikatlong bahagi ng nakapangingilabot na kwentong Tampok sa Linggong ito na pinamagatang Nagbabalik ang Lagi. Sa isa na namang gabi ng lagi. Hindi ko masisisi si Ate Karina na labis na matakot.
hindi mabura-bura sa isip niya yung pagsasamantala ng lalaking yun na hindi naman niya kilala, na maituturing ay isang malagim na bangungot na kanyang naranasan. Pero, mangyari man ang kinatatakutan ng amo kong babae, magbalik man ang lalaking nagsamantala sa kanya, mahihirapan na yung makapasok dito sa bahay. Dahil kinandado ni Kuya Nick ng kadena yung nasirang pinto. Kaya, matutulog na rin ako dito sa kwarto ko. May lalaki naglalakad sa labas ng gate. Bakit siya naglalakad doon? Masilip ngang mabuti dito sa bintana kung sino yun. Ang lalaki naglalakad sa labas ng gate. Lumakad na siya papalayo. Bago naman siya nakalayo na mukhaan ko dahil sa liwanag ng buwan. Malalim na ang gabi. Papahinga na ako. Pero bukas lalakad ako. Sisiguruhin ko kung tamang aking hinala. Nakilala ko nga ang lalaking nakita kong naglalakad dun sa labas ng gate kanina. Aalamin ko kung anong ginagawa niya sa labas ng bahay ng mga amo ko sa 10 oras ng gabi. Lola Upeng! Ay, Beth! Ikaw pala! Pwede ko ba kayong makausap? Teka, ako nalalapit dyan sa tarangkahan. Ay, pasensya na, hindi kita mapapapasok. Nakawala kasi yung aming aso sa bakuran. Okay lang po yun, Lola. Bakit ba? May paglilingkod ba ako sa iyo? Nandyan po yung apo ninyo. Si Simeon? Opo. Nag-iisa naman po ang apo nyo na alam kong kasama sa bahay. Nasa kwarto niya si Simeon, natutulog. May kailangan ka ba sa kanya? Kasi po, May problema ka ba sa apo ko? Lola, matagal na po tayo magkalugar. Kilala ko na po kayo. Hindi kayo nangungonsinti ng mali. Bakit ba? May mali bang nagawa si Simeon? Hindi na po ako maglilihim, Kaya ako na pa rito. Dahil nakita ko kagabi yung apo nyo doon sa labas ng bahay ng mga amo ko. Ha? 10 oras ng gabi. Ano naman ang gagawin ni Simeon ko sa labas ng bahay ng mga amo mo? Sa 10 oras ka mo ng gabi? Ayun na nga. Yun po yung gusto kong malaman sa inyong apo. Beth, Baka po, may masamang balak si Simeon sa mga amo ko. masamang balak? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ano naman ang magiging masamang balak ko sa mga amo ng Beth na yun, Lola? Ikaw lang ang nakakaalam yan, Simeon. Wala akong masamang balak kang inuman. Maniniwala ako sa iyo. Kung hindi ka yumakap sa pagiging isang kampo ng dilim. Lola, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ako gumagawa ng inaalala mo? Na hindi ako mangkukulam o nangkukulam man o gumagamit ng karunungang itim ng mangkukulam man. Hindi man nagtapat si Beth sa akin. Pero bago siya umalis, halata akong may masamang nangyari sa bahay ng mga amo niya. Kaya siya naparito. At iniisip mong may masama akong ginawa sa kanila, Lola? Mali ba ako? Mali kayo, Lola. Simeon, sa tanda kong ito, alam ko kung nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling ang kaharap ko.
Bahala kayo, Lola. Sipin nyo na ang gusto nyo. Wala akong pakialam. Binabalaan kita. Ikaw ang binabalaan ko, Lola. Hindi ko maaaring konsintihin ang isang kamalian, ang isang kasamaan. Kahit pa sino ang may At kagagawan. hindi ko rin maaaring katakutan ng kahit sino, Lola. Walang sino man ang haayaan kong gumawa ng masama sa akin. Mangyayari na ang mangyayari. Kaya walang sino mang maaaring makialam sa akin. Ano man ang gawin ko, wala! Karina! Nick! 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 Karina! Bakit ka sumigaw? Bakit ka umiyak? Nanginginig ka pa sa takot. Kanina, paglabas mo dito sa kwarto para magbanyo, may nakita ko lalaki na naglalakad sa labas ng gate. Sino naman ang maglalakad sa labas ng ganitong 10 oras ng gabi? Hindi ko alam. Palamang na yung lalaki nagsamantala sa akin. Dito ka muna. Wag mo ko iwan, Nick! Sandali lang ako. Nick! Aalamin ko lang kung sinong nakita mong lalaki sa labas ng gate. At kung anong ginagawa niyo roon sa ganitong alanganing oras. Ate Karina, huwag kang matakot. Hindi ka namin pababayaan ni Kuya Nick. Bakit umiiyak pa rin ang asawa ko? Eh, Kuya Nick, natatakot pa rin siya. Mabalik ang lalaking yun. Alam ko, tototohanin niyang bantang babalikan niya ako para muli niya ako pagsamantalahan. Walang taong naglalakad sa labas ng ating gate. Meron! Kung meron, siguradong maaabutan ko siya. Dahil sandali ko lang naman ginising si Beth para bantayan ka rito sa kwarto. At wala naman ako nakitang tao sa labas. Kahit na nga ako, Kuya. Wala din ako nakitang ibang tao sa labas nung sumilip ako dito sa bintana. Pero naroon siya kanina. Kitang-kita ko siya. Maniwala kayo sa akin. Karina, Kapag nakita ko ulit lalaki yung makikilala ko na siya. Pamilya na sa akin ang mukha niya. kapag nakita mo uli ang taong gumawa ng masama sa'yo, sabihin mo kagad sa akin. At sisingilin ko siya sa malaking pagkakautang niya sa atin. Kulang pang ibayad ang kanyang buhay sa napakalaking kasalanan niya sa'yo. Ayun! Ayun na naman siya. Ha? Nasa labas ng gate, ayun siya. Tumingin din kayo sa labas ng bintana. Ayun siya, naglalakad. Teka, wala naman ako nakikita sa itinuturo mo. Ate Karina, walang ibang tao sa labas ng gate. Bakit hindi niyo makita ang lalaki nagsamantala sa akin? Bakit ako lang ang nakakakita sa kanya? Bakit? Bakit? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kung nakita ko lang kagabi ang lalaking kinatatakutan ni Karina Reste, hindi na siya sisikatan ng araw na humihinga. Nick, huwag kang maging mapusok. Ganito rin sigurong mararamdaman mo kung ikaw ang may asawa na ginahasa. Huwag mong ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Sa palagay mo kaya, magkakaroon ng hustisyang nangyari kay Karina kung ipauubaya ko sa batas ang lahat? Bakit hindi? Ilang karumal-dumal na krimen na bang nangyari na ipinaubaya sa batas ang hindi nagkaroon ng hustisya? Nick, Sorry, Rusty. Kinausap kita dahil desidido na ako. Ipaghihiganti ko ang masaklap na sinapit ng asawa ko. Maghihiganti ako. Sukdo lang ako'y maging isang kriminal.
Lola Upeng. Bet, nilapitan kita na makita kitang naglalakad dito sa kalsada para mapanatag ang loob mo. Ano? Anong ibig niyo sabihin? Alam kong nababahala ka sa maaring masamang gawin ng apo kong si Simeon. Na makita mo siya ng minsang naglalakad sa labas ng bahay ng mga amo mo sa 10 oras ng gabi. Oy, totoo po yun. Kasi nga, may nangyari na nga hindi maganda sa amo kong babae. Hanggat maaari, ayoko na pong maulit yun sa kanya. Huwag ka mag-alala. Ano man ang masamang nangyari sa amo mo, hindi na mauulit yun. Ay sana po, hindi ang apo ninyong gumawa ng masama sa amo ko. Ano man ang ginawang hindi tama ni Simeon na ayaw niyang aminin sa akin, hindi na niya mauulit yun, Beth. Tinitiyak ko sa iyo. Talaga po? Mangyari na ang mangyayari. Ako ang susugpo sa katangaduhan ng sarili kong apo. Maganap man ang iniiwasan ko, ang magkaroon ng pagtutunggali ang sarili magkadugo at magkaroon ng tunggalian ng kapangyarihan sa kapangyarihan at nanlagim sa lagim. Saan hahantong ang umuusbong na hindi pagkakaunawaan ni na Simeon at Lola Upeng? Maulit kaya ang bangungot na naranasan ni Carmina? Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatawang Nagbabalik ang lagim. Sa isa na naman, gabi ng lagim. Mga nagsigala: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Jerry Mutia at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Bugoy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Isinulat ni Oli Aquino at sa direksyon ni Leonel Benjamin. Gabi ng lagim.